Paris ay pinagsama ang kanyang mga daliri at nagpasalamat sa mga ngaso ng may pagmamahal. Kumaway si Gio, binati ang mga bata, sinabing siya ang may-ari ng tindahan. Sinabi ng bata na tinawag siya ng kanyang pamangkin na tito, na nagpasama ng loob sa bayani. Maaga siyang nagpunta at pinapunta ang iba sa likod niya, sinabing bibigyan niya sila ng maikling tour ng tindahan. Sa panahong ito, sinabi ng guro sa batang babae ang tungkol sa gantimpala sa training dungeon. May isang karatula na nakasabit malapit sa maliwanag na gusali ng tindahan. Masigasig na tiningnan ng mga estudyante ang mga bote. Sinabi ni Disol na napakaraming potion at scroll dito. Idinagdag ni Yumi na ang mga nakalalarawang epekto na kanilang ibinibigay ay kahanga-hanga. Uminikot si Gio na tumitingin sa mga bata. Naalala niya kung gaano sila kasaya sa pagkapanalo sa dungeon. Lumabas ang ngiti sa kanyang mga labi. Napansin ng mga bata nang tawagin sila. Napuno ng iba't ibang vial at scroll ang larawan. Sinabi ng lalaki na akala niya ay tadhana na nagkita sila sa ganitong paraan. Naghanda siya ng mga regalo para sa kanila at umaasang lahat sila ay magiging matagumpay sa akademya at magiging mga dakilang mangangaso. Nakatayo ang mga babae sa tabi ng stand habang ang iba ay nasisiyahan sa mga epekto. Tinanong ni Win kung ano ang masasabi niya, ano ang kanyang opinyon sa training dungeon. Sumagot si Sufi na wala siyang ikinababahala, isang perpektong pagkakataon para sa mga estudyante. Masaya ang mga estudyante na tiningnan ang mga potion. Ngumiti ang brunette, sinabing sa panunood sa kanila na nagagalak sa maliliit na bagay, siya mismo ay nagiging masaya. Sumimangot si Win sa kanya, sinasabing siya ay isang likas na guro. Talaga bang naging sobrang attached siya sa mga cute na batang ito? Sumagot siya na akala niya ay malayo pa iyon. Kumuha ang lalaki ng mansanas mula sa sanga, sinabing maayos ang lahat. Nagtikim si G ng isa sa mga mansanas, naisip na hindi niya inaasahan na ang mga disipulong kanyang binigyan ng Yu ay pupunta sa kanya. Kahanga-hanga ang makilala sila ng personal. Ang komunidad ng mga mangangaso ay magiging mas malakas kung ang karamihan sa mga disipulo ay makakapagsanay ng mas mabuti sa pamamagitan ng pagdaan sa mga training dungeon sa hinaharap. Isang paa ng hayop ang lumitaw sa likod niya habang sinasabi ng lalaki kung gaano kat-amos ang mansanas. Lumiko si G, tiningnan ang mga alagang hayop na tumatalon papunta sa kanya at sumigaw, anong gulat? Kailan sila lahat dumating? Pinatuloy niya ang unicorn, sinabing narito rin ito. Habang ibinabahagi ang mga mansanas sa mga alaga, sinabi ni G na dapat ay dahan-dahan silang kumain. Kumuha ang salagubang ng buto ng mansanas. Habang pinapanood silang lumipad, sinabi ni G na ganito nila pinapalitan ang mga buto. Isang usbong ang sumulpot mula sa lupa. Sinabi ng bayani na ang mga buto ay nagiging mga panla. Lumago ang mga repolyo. Nagpatuloy ang lalaki na nagiging bahagi sila ng hardin. Tumingin ang bayani sa isa sa mga halaman at tinanong si Hong kung sa tingin niya ay kakaiba ito. Maraming gulay ang nakahiga sa lupa. Sinabi ni G na hindi sila nabubulok, kahit matagal na silang hinog. Isang mapanlikhang lalaki ang nakatayo sa gitna ng mga puno, sinasabing ang World Tree na ito ang nagprotekta sa kanila mula sa pagkabulok. Gumawa ng tunog ang loro. Sumagot ang bayani na kung ito ang World Tree, posible ang lahat. Isang boses ang umabot sa tainga ng bayani, sinasabing nakalikom sila ng maraming pulot. Hawak ni Selina ang isang malaking lalagyan. Nagkaroon ng liwanag sa tabi niya mula sa kung saan narinig ang mga salita na hindi niya dapat dala ito. Paano sila nakalikom ng napakaraming pulot sa ganitong maikling panahon? Sumagot ang santo na nagtanan sila ng mas maraming bulaklak at nilipat ang mga umiiral para mas madali para sa mga pukyutan. Sumagot ang bayani na ito ay kahanga-hanga. Sinabi niya na kung ikukumpara sa mga ginawa niya para sa kanila, ito ay isang maliit na bagay lamang. Lumitaw ang isang bag sa tabi ng batang babae habang sinabi ni Jihan na ito ay asukal tulad ng ipinangako at nagtanong kung kumusta si Margareta. Ngumiti si G nang marinig ang kanyang nalilito. Isinasaalang-alang ang kanyang dinaanan, hindi iyon bahagi ng plano ng Diyos. Ngunit ang kanyang pag-iral ay nagpapatunay na ang Diyos ng Ark ay totoo. Naisip ng bata na tiyak na naiiwan siya at nang malakas na tinanong siya na alagaan siya. Isa sa mga insekto ang humipo sa pantalon ng bayani at tinanong ang mga kabalyero kung ano ang nangyari.
Hawak niya ang isang lalagyan ng pulot at sinabing siya ang may kasalanan. Hayaan silang maghintay ng kaunti. Nakatayo ang mga insekto sa tabi ng lalagyan kung saan ibinuhos ang pulot. Tinanong ng bata ang mga maliliit na tamang nasiyahan. Pinapanood silang kumain na may katuwang. Naisip ng bayani na talagang iniidolo siya ng mga ito. Hindi niya dapat kinuha ang garapon ng pulot. Tumingin ang bata sa ibaba ng may interes. Ibinigay ng Terterodronite ang isang dahon na may patak ng pulot. Tinanong ng lalaki kung ito ay para sa kanya. Nahiyang ipinikit ng salagubang ang kanyang mga mata, sinasabing ibinibigay lamang ito sa kanya dahil siya ang kanilang Panginoon. Sumagot si G na gladly niyang kakainin ito. Nang araw na iyon, lahat sila ay nasisiyahan sa masarap na pulot sa hardin. Isa sa mga salagubang ang hamtag ng manggas ng lalaki. Lumiko si G at tinanong kung ano ang nangyayari. Gusto bang ipakita sa kanya ang isang bagay? Ang pangil ay gumuhit ng linya sa lupa. Tinitingnan ito ng may interes, tinanong ng lalaki kung ano ang dinidig. May mga insekto na may mga buto na dinidig sa lupa. Umabot ng, talagang magaling kang mag-drawing. Mukhang nagtataga sila ng mga buto sa lupa. Itinuro ang daliri sa dinigi na buto, tinanong ng bayani, hindi ba ito ang itinanim niya? Lumiko sa insekto, tinanong ng lalaki kung saan nila balak ipalaganap ang mga ito. Ngunit ang lupa ay dinag na parang planeta, at sumigaw ang bayani, sa lupa. Nagniningning ang mga salagubang nang marinig nilang balak nilang ipunan ang mga buto at ipamahagi ang mga ito sa buong mundo. Umupo sa isang mapanlikhang posisyon, iniisip ni Gia na tila totoo iyon. Ang mga ani ay mabilis na lumalago at hindi nagiging masama salamat sa kapangyarihan ng Mundo Tree. Kung makakatulong siya sa mundo sa mga ani na ito, wala nang dahilan upang tumanggi. Sa tabi, isang pusa ang tumalon sa itaas at sumigaw sa aso na huwag kainin ang kanyang bahagi. Itinaas ng mga Pteridren ang kanilang mga paa nang marinig na ito ay magandang ideya, at umaasa sila sa kanilang tulong. Ang isang lalaki ay nakaupo sa kanyang laptop ilang araw mamaya sa department store ni G, na nagsasabing, swerte, mukhang maayos ang lahat. Natakot ang Diyos nang may malaking insekto na lumipad sa tabi ng bintana. Sinabi ng bayani na ang mga Pteridren na nasa Korea lamang ay ngayon naglalakbay sa buong mundo. Siyempre, ito ay naging paksa ng usapan. Ang ilang tao ay talagang nagulat dahil mas malaki sila kaysa sa normal. Nag-click si G sa mga susi na may ngiti, sinasabing sa huli, ito ay talagang kapaki-pakinabang din para sa mundong ito. Tumingin siya sa ibaba ng may interes. Maraming talakayan. May nagtatanong kung nakita na ba ng lahat ang pinakabagong paksa tungkol sa gantimpala para sa pagtapos ng dungeon. Ang isa pang nagsulat na lahat ay nagtataka kung kailan ilalabas ang ikalawang klase. Pinapadapo si BM na nakahiga sa kanyang kondongan. Sinabi ng bayani na maraming reklamo tungkol sa sistema kamakailan. Saan siya magsisimula? Sisisurin muna niya ang status window. Lumabas ang isang berdeng window na may impormasyon tungkol sa kanya sa tabi ng lalaki. Binuksan niya ang aklat at sinabi na una, kailangan niyang baguhin ang posisyon ng pisikal na lakas at tibay sa unang status window at baguhin din ang istruktura nito upang mapabuti ang kakayahang mabasa. Ang lalaki na may aklat ay ngumiti, iniisip na wala siyang oras upang magpahinga. Ang pusa na nakahiga sa kanyang kondongan, tinanong ni Gia, ano na ang tungkol sa mga level? Pinagmamasdan ng kontento na alaga, iniisip na ito ang elemento na agad na pumasok sa isip kapag iniisip ang sistema. Ngunit sa ngayon, wala pang umiiral na level system. Isinasaalang-alang ang isang batang babae na nakikipaglaban sa isang leon, naniwala si Gia na maaari ng simulan ng pagbibig. Ay ng insentibo sa pangangaso ng halimaw sa pamamagitan ng paglikom ng mas maraming essences. Pagkatapos ng lahat, sa ngayon, ito ay ang tanging paraan. Ang pinakaangkop na solusyon para sa layuning ito ay ang pag-level up. Kung ang mangangaso ay talunin ang isang mas malakas na halimaw, makakatanggap siya ng mas maraming essences habang siya ay nagle-level up. Ang mga mangangaso ay magkakaroon ng sapat na lakas upang mangset ng mas mataas na layunin kaysa ngayon. Napakahalaga ng pakiramdam ng pag-abot ng isang layunin. Tinitingnan ang nakabukas na aklat, iniisip ng bayani na ang problema ay dapat may makatwirang gantimpala para sa iba't ibang antas. Walang mga bonus na katangian sa sistemang ito. Nilabas niya ang kanyang daliri sa mga linya,
Nagbabasa na kung hindi siya makaisip ng isang positibong opsyon, paano kung magdagdag ng mga negatibo? Sa ibang salita, isang pagpipilian ng walang pagpipilian. Awkward na isinara ang aklat, iniisip ng brown-haired na tao nang malakas na siya ay sasalansan ng sumpa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at iniisip na ang Diyos ay talagang hindi nag-isip tungkol sa problemang ito. Ang loro ay umupo sa tabi. Sinabi ng bayani na una niyang ayusin ang level system at pagkatapos ay isipin ang tungkol sa mga bonus. Itatakda nila ang mga pamantayan gamit ang isang level 50 Hayong Sok at isang level 1 Novice Hunter. Pagkatapos ay magdadagdag siya ng karagdagang mga tampok. Naisip ang isang lalaki na may espada, iniisip na halimbawa, isang sandata na magagamit sa level 30 o mas mataas, tiyak na magiging tuwang-tuwa ang mga mangangaso. Inisip niya ang mga kamay na umaabot para sa espada at nagtaka na bilang resulta, lahat ay mag-level up upang makakuha ng mas magagandang artifacts. Sa proseso, natural na lalaki ang mga mangangaso. Sumulat gamit ang asol na panulat, patuloy na iniisip ng lalaki na pagkatapos ay makakapaghandog siya. Para sa mga hindi inaasahang sandali, si Sa ay humawak ng tasa na nakatingin sa screen na may sinag ng katakataka na naglalaman ng isang MirWiki questionnaire. Ito ang isang survey tungkol sa reorganisasyon ng kasalukuyang sistema ng mangangaso. Gusto ba niyang basahin at sagutin ang survey? Sumigaw siya na ito ay isang sensasyon. Isang questionnaire ang naipost sa MirWiki website. Si Sunak at Heian ay nakatingin sa monitor na may gulat. Sinulat ng lalaki na nagtatanong kung kailan magbabago ang lahat, ngunit ang pisikal na lakas at tibay ay nagbago na. Umupo si Hayungok sa laptop at sinabi na ayon sa paliwanag na ito, ang mga bagong level ay nagbibigay ng maraming pribilehyo, sinabing ito ay cool at kahanga-hanga. Ang lalaki ay nagpakilala ng mga mandirigma na may nagniningning na mga mata at sinabing may anunsyo tungkol sa ikalawa ng klase. Habang tinitingnan ng screen, sinabi ni Hayungok, gaano pa kalaki ang magbabago ang mundo sa hinaharap. Tumingin siya sa cellphone na kumukuha. Nang dalhin ito sa kanyang tainga, narinig niyang natutunan niya na dapat tayong magmadali at pumunta sa ikapitong distrito sa department store. Tinanong ng lalaki kung ano ang nangyari. Ang lalaki ay tumatakbo at sinasabing may isang hindi pangkaraniwang bagay na lumitaw sa Dallasdis malapit sa higanteng puno sa ikapitong distrito. Maraming mga puno sa gitna ng mga bahay at sa kalsada. Sumigaw ang lalaki na ang mga paligid na kalsada, pribadong mga bahay ay lahat nakalutang ng mga puno at damo. Kinabukasan, nakatayo ang mga tao malapit sa maliwanag na gusali. Matapos ibaba ang bote, narinig ng lalaki ang tanong kung ano ang nangyayari at ang sagot ay biglang lumitaw ang isang kago. Batan sa gitna ng lungsod at ang damo ay lumalago ng sobra. Dalawang customer ang nakatayo sa harap ng bawat isa. Isa ang nagtanong kung nakita ba niya ang questionnaire kahapon. Ang pangalawa ay nagsabi na maraming bagay doon mula sa ikalawang level hanggang sa pagbabago ng status window. Nakatagilid si BM sa tabi ni Dogo at narinig na dahil nagbago ang attitude, hindi ba dapat ring reorganisahin ang dungeon, ang ilan ay madali lamang itong malampasan. Inilagay ni Jiha ang mga bote sa basket, narinig na totoo ito. Ngunit ang mga archer ay nahihirapan kamakailan. Ginugugol nila ang kanilang lahat ng pera at mga palaso para sa mga potion. Sumagot ang kausap na hindi siya dapat magsimula. Dapat niyang pagsikapan ng 2 beses ng mas mahirap upang makabawi, na magiging mas masahol pa kung hindi ito para sa tindahang ito. Sinabi ng nagbenta na may ngiti na ipinadala na niya ang kanilang set ng mga potion at narinig ang mga salitang pasasalamat. Sinabi ng lalaki na nakasuot ng armor na salamat sa kanya, mas magiging kalmado siya at tiyak na magpapasagot sa kanya balang araw. Pinthank ni Bayani siya sa palaging pagpunta sa kanyang tindahan. At dahil sa feedback na maaari niyang marinig ng personal ay napakahalaga. Binuksan ng mga lalaki ang pinto at pinasalamatan sila ng Bayani at hiniling na bumalik sila. Dama po sa kanya ang isang loro. Iniisip ng Bayani na dahil hindi siya personal na dumadaan sa dungeon, hindi niya alam kung ano talaga ang mga abala para sa mga mangangaso. Umupo si Hong sa kamay ng Bayani na naisip niyang dapat niyang pag-aralan ito ng mas mabuti at ayusin ito sa ikalawang level. Tumingin ang lalaki sa gilid, narinig ang pagtawag sa kanyang pangalan at inisip ang boses na iyon. Lumabas siya sa tindahan, nakita ang batang babae, at tinanong kung kailan dumating si Sonyong.
Agad na dinala sa kanya ng batang babae ang halaman, na natakot sa kanya, at tinanong kung nakita niya ay 2. Itinuro niya ang halaman, at nang tinanong niya kung ano ito, ipinaliwanag niya na ito ay isang uri na hindi umiiral sa Earth. Tinanong ng lalaki na nakatayo sa tapat kung siya ay nagmula sa Gehenna. Tumugon ang batang babae na oo, nag-aral siya nito nang siya ay may botany discussion kasama ang isang reading group. Hayaan siyang tingnan, mukhang ordinaryong damo. Pinahid ng batang babae ang halaman at ito ay nagsimula ng lumiwanag. Ipinaliwanag ni Sonyong na kung ibabaligtad mo ito, tinanong ng bayani, ang likod ba ay ginto? Napatingin silang pareho sa damo. Kumpirmado ni Sonyong na hindi siya makapaniwala na talagang lumago ito sa lupa. Kung titingnan mo ng mabuti, makikita mo ang mga buto na nakakalat dito at doon. Sino ang gumagawa nito at para sa anong layunin? Lumiko ang rooster sa gilid, iniisip ang layunin. Nakatayo siya na nakatingin sa kanan sa tindahan. Tumigil ang kanyang alaga sa tabi niya. Naisip ng lalaki na ito ay simula pa lamang. Sa malapit na hinaharap, ang lahat ng ito ay isang bagay na marangal. Ngumiti ang bayani, iniisip na ito ay magugulat sa lahat kahit ano ito at magdadala ng kaligayahan sa lahat. Habang naglalakad sa tabi ng mga tumutugmang dahon, naisip ng lalaki na taos-puso siyang naniniwala dito. Umupo siya sa mga ugat ng isang mataas na puno. Sa mapanlikhang pagsusuri sa sistema window, iniisip ni Gia na madalas niyang ginagamit ang ibang mga kasanayan, kaya't lahat ay alam tungkol sa M. Gaito, ngunit hindi pa niya nagamit ang kasanayang ito dati. Sa berdeng bintana sa harap niya, nakasulat na ang kanyang bagong uri ng biyaya ng mundo tree, magandang sulat sa istruktura ng sistema, pagkakaibigan sa mga halaman, pagkilos. Iniisip ang isang ilog na may isda, naisip ng bata na kung pag-uusapan ang tungkol sa galaw at kakayahang mailipat ang kanyang kamalayan sa anumang hayop o bagay. Itinagong mga buto na nakalatag malapit sa malungkot na bundok at naisip kung gaano kahazardoso ang lupain na ito, ngunit nakikita pa rin niya ito bilang isang miniature na mundo. Maingat na tumingin sa unahan, naisip ni G na mapanganib ang magpatuloy sa parehong diwa. Ngunit may posibilidad na maaari siyang mawalan ng sarili sa ganitong paraan. Gayunpaman, sooner or later, kailangan niyang gamitin ang kasanayang ito para galugarin ang Gehenna. Lumingon si G, narinig ang isang tinig na humihiling na pakinggan ang kanyang kahilingan. Tiningnan ng bayani si Margareta na nanunood mula sa ibaba at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi niya na hindi niya alam, ngunit ang kanyang amang adoptive ay nasa Gmark. Naisip ng bata na ito ay si Bolander. Habang nag-uugma ng kanyang mga kamay sa panalangin, sinabi ni Margareta na siya ay may utang na loob sa kanya para sa kanyang natatanging kabutihan, ngunit nailigtas siya nito Mal. Sa isang walang pag-asang sitwasyon. Pamatak ang kanyang mga mata nang marinig ang tanong, meron bang merito na siya ay napili bilang isang kabalyero? Nakatingin pababa, narinig ng bayani na hindi niya alam kung paano niya ito nalaman. Ngunit oo, sa totoo lang, halos lahat ng biyayang natamo niya sa buhay ay dahil sa kanya. Naisip ng lalaki na alam niya ito. Naalala ng babae ang kidlat na tumama sa lupa at sinabi na pagkatapos ng araw na iyon, natano ni Bartek ang kanyang kapangyarihan at ngayon ay matatakot na siya. Ngunit alam ang tungkol sa kanya, hindi ito magtatagal. Kaya kailangan na niyang maunawaan na hindi siya makakasama sa kanya ng direkta. Ang kalikasan ng tao ay hindi nagbabago. Hindi niya alam na ang isang taong nawalan ng mukha sa harap ng mga kabalyero ay maaaring gawin siyang ama. Hinawakan ni G ang kanyang baba, narinig na maayos ang kondisyon ng komandante ng kabalyero ngayon, kaya magiging maayos siya sa malapit na hinaharap. Ngunit sino ang nakakaalam kung kailan? Sinabi ng bayani na nangangahulugan ito na maaari siyang umupo ng tahimik ng sandali bago gumawa ng isan. G bagay. Kumpirmadong sinabi ng babae na iyon ang kanyang ibig sabihin. Ipinakilala niya ang lalaking namamahala sa mga kabalyero at sinabi na si Bartak ay isang tao mula sa isang marangal na pamilya. Tanging sa kadahilanang ito siya ay nagtamasa ng maraming benepisyo kabilang ang posisyon bilang pai. Nuno ng order ng gabi. Iyon ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang posisyon sa kanya. Kung madidiscover na tinulungan siyang makatakas, magkakaroon ng problema ang kanyang ama. Mariing kinagat ni Margareta ang kanyang mga ngipin.
Malapit na nakapagpahayag, idineklara niya na gusto niyang iligtas ang komandante ng gabi mula sa mga pangalagaan ng mayamang tao na ito. Kung mayroon mang paraan upang gawin ito, siya ay handa. Tumangala ang lalaki sa tiyak na mukha ng babae at naisip na ang kanyang titig ay nag-aalab sa katapatan. Tumingin sa liwanag sa itaas, narinig ni Margareta na susuriin niya siya at malalaman kung ano ang nangyayari sa Jammark. Tinanong ng dalaga kung maaari niya itong gawin at narinig na oo, ngunit maaaring tumagal ng kaunti. Tumingin siya sa tabi, sinabi niyang ayos lang iyon at humiling sa kanya na tuparin ang kanyang kahilingan. Tumingin si G pababa na nag-isip na siya ay talagang seryoso. Mukhang siya ay talagang mahalaga sa kanya. Tumingin siya sa miniature ng lungsod at nag-isip na kung siya ay nasa Gemark at pagkatapos ay natagpuan ito. Yumuko ang lalaki sa taong nakatayo malapit sa scaffolding. Narinig ang mga salita na ang pagkukumpuni ng paglawak ng Citadel ay naantala, at ang hilagang bahagi ay natapos na. Maaari ba siyang matulog ng payapa, umuwi matapos ang ganitong trabaho? Nagalit ang lalaki, tinuro ang kanyang daliri, nagtanong kung gaano katagal siya natulog, 6 na oras. Kung maikliin niya ang kanyang oras ng pagtulog ng 1 oras, mas magiging mahusay ang pag-usad ng trabaho. Ang simpleng paggawa ay panandalian lang naman. Kailangan nilang ibuhos ang lahat. Sinubukan ng lalaki na tumutol tungkol sa pagod ng mga manggagawa. Pinanood ni Gio ang galit na si Bart na sumigaw, anong pagod? Maaari silang magpahinga mamaya. May problema ba? Siniil ng lalaki ang kanyang labi sa hindi pagkaprobahan, naisip na hindi siya makapaniwala na humihingi siya ng labis mula sa mga manggagawa. Bukod pa rito, sigurado siyang may problema sa pagkain sa Gemark, ngunit siya lang ang labis na nabiyayaan. Bam! Tumingin sa nakapiglas na kamao ng lalaki, na nag-isip habang nakatayo. Ngayon, ang mga manggagawa ang tanging kailangang kumain ng marami. Yumuko ang manggagawa habang naisip ng bayani na hindi na siya dapat manood nito. Alam niya ng mabuti kung anong klaseng tao ito. Bam! Inusag ang kanyang ulo sa binti ng lalaki. Pinanood ng lalaki habang siya ay mahigpit na ginagap ang kanyang mga gabay. Pinadama niya ang ulo ng alaga, nagpasalamat sa pag-aalala nito, at sinabi na huwag masyadong mag-alala. Isa lamang itong panandali ang pagsabog ng galit. Hawak ang alaga sa kanyang mga hita, sinabi ng lalaki na sa anumang pagkakataon, kailangan niyang makipagkita kay Bolander agad. Naisip niyang magiging labis siyang nagulat kung biglang lumitaw ang pagsulat sa kalangitan. Bigla, napansin ng lalaki ang isang bagay. May maliit na hayop na nakaupo sa harapan. Ito ay isang hamster na may newel sa kanyang mga paa. Ipinahayag ng sistema na posible ang paglipat. Sinabi ng bintana ng sistema na nakahanap ng target para sa paglipat. Nais mo bang gamitin ang kasanayang ito? Matapos kumpirmahin ang pagpipilian, lumitaw ang mensahe na ang kasanayang paglipat ay ginamit. Lumilipat sa target, hamster. May itim na pader sa mga dingding. Nakaupo si Bolander sa mesa na nagsasabing upang makuha ang mga kabalyero, kailangan lamang mag-pawn. Tasapangan gaso. Walang ibang ganitong tanga sa mundo. Hindi ba dapat may ipadala para malaman kung ano ang nangyari? Sinubukan ng maliit na hamster na umakyat sa mesa. Habang sinasabi ng lalaki na kahit na Diyos, hindi mawawala ang banta. Napansin ng lalaki ang hayop na umakyat sa mesa. Eksakto nang sinasabi niya na dapat niyang isulat sa liham ang pagkakataong ito. Nagsusuot ng baso ang hamster. Tinanong niya si Bolander kung makikita ba siya ng maayos. Sumigaw ang lalaki sa takot, nagtatanong kung sino siya. Narinig ba niya ang dyablo? Sinabi ng hamster na may baso na kalmado, na siya ay nagpo-protekta kay Margareta. Nauunawaan niya na ito ay medyo hindi inaasahan, ngunit ipapaliwanag na niya ang lahat ngayon. Tumingin ang lalaki sa hayop na may kawalang pag-asa. Sa tabi ng papel ay may inkwell at isang panulat. Narinig ang tanong. Totoo bang siya ay ipinadala sa Estram matapos ang lahat? Tumingin sa nakaupo na hayop, tinanong ng lalaki, kaya siya ang Ginoo. Mapagkakatiwala ang tao ni Arx para sa paglago ng punong mundo. Sumagot si G sa katawan ng hamster na mahirap paniwalaan, ngunit totoo ito at mahusay na nakapag-adapt si Margareta sa buhay sa nayon ng Estram, ngunit labis siyang nababahala para sa kanya. Sinabi niya na talagang nais niyang ilabas siya mula sa Jammar. Ano ang masasabi niya? Tumingin ang lalaki na hindi nagtatanong kung paano ito posible, kung paano niya ito gagawin.
Sumagot ang hamster na nakaupo sa mesa na marami ang paraan. Kung nais niya, magagawa niya ito sa ngayon. Kinagat ang kanyang kamao at nagsabi na halos hindi siya makapaniwala sa lahat ng kanyang sinasabi, ngunit napaka-absurd na humiling siya ng patunay. Isinasaalang-alang ang lahat ng kanyang nakita sa bangin sa kabuuan, pumalakpak ang hamster, narinig na N. Gayon alam niyang buhay si Margareta, wala na siyang dapat pang panghinayang, tinanong ni Gia kung ano ang kanyang sinasabi, wala siyang dapat pang panghinayang. Tumingin sa kanya, sinabi ni Bolander na sa halip na ipaliwanag ng mahaba, mas mabilis na ipakita ang lahat sa kanya ng biswal. Tinawag siyang sumunod, sinabing ipapakita niya sa kanya kung ano ang kasalukuyang sitwasyon sa Gym Mark. May mga tao na naglalakad sa kalye. Si G at ang katawan ng hamster ay nakaupo sa balikat ng lalaki, nag-iisip na ito ay talagang ibang pakiramdam. Naglakad si Bolander sa kalye. Habang tinitingnan ng mga tao sa mga tindahan, naisip ng bayani na ang pagtingin sa kanila mula sa itaas ay nagbibigay sa kanya ng damdaming malaaliw. May lalaki na may dalang ledrilyo sa kanyang likod. Naisip ng lalaki na sa kabila ng lahat, kapag nagbago ang pananaw, nagbabago ang kanyang nararamdaman. Tumingin sa kanila, ang mga taong ito ay yaong mga pinaglilingkuran ng walang silbi ni Bartek. Yumuko ang lalaki sa lupa, nagtanong ang bayani kung ano ang mga tunog na iyon. Nakaupo sa balikat ng kabalyero, narinig niya ang paliwanag na mga buto ang mga ito na iniwan ng mga kabalyero ng araw. Kumakain lamang sila ng masarap na parte dahil sanay sila sa mga dekalidad na produkto. Nakakabaliw, ngunit ito lamang ang paraan para makakain man lang sila ng kaunti. Tumingin ang lalaki pababa, narinig ang bayani na nagsabi na tila mayroon silang problema sa pagkain at sinabi na ang problema ay ang lahat ng nasa itaas ay sinusuri ang lahat anuman kung kailangan nila ito o hindi. Nakakatakot. Hindi nila naisip na baguhin ang sitwasyon. Pumasok siya, narinig na tila nais ni Bart na kontrolin ang lahat at sinabi na kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagkakaroon ni Bart. Ito ay isang magandang tanda ng mga tagapaghari na hindi kayang kontrolin ang opinyon ng publiko. Ipinapakita ang mga gintong bar at hiya sa merkado. Sinasabi nilang puno siya ng awa at nais makuha ang lahat ng kanyang makakaya. Nagalit ang tingin ng lalaki. Nakatayo siya sa harap ng isang maliwanag na gusali, sinabing ito ay isa sa mga resulta ng kanyang kasakiman. Sa mga pintuan ay nakatayo ang mga mandirigma na may mga palakol. Ipinaliwanag ng lalaki na maingat niyang pinuprotektahan ang kanyang gusto. Sa tabi ng mga kabalyero, yumuko ang mga pulubi na humihingi ng limos. Nagpatuloy ang lalaki na ang natitirang wala sa paningin ay simpleng hindi napapansin ng taong ito. Tumingin sa unahan, narinig ng hamster na ito ang kasalukuyang estado ng mga bagay-bagay sa Gym Mark. Nag-isip na pinagpapaunahan ang kanyang pot sa kanyang baba, naisip ng bayani na ang sitwasyon ay asma sa holpa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahihirap ay tunay na napakalaki. Nakatingin sa hindi masyadong nag-iisip na hamster na nakasuot ng baso, naisip na kung magpapatuloy ito, magiging sakuna ito para sa Imperyong Gammar. Maraming tao ang mamamatay sa prosesong ito. Hindi niya maaaring pahintulutan na mangyari ito. Tumingin sa lalaki, tinanong niya kung paano maaaring paghiwalayin si Bartok at ang mga residente at narinig na hindi niya alam ang mga tao na nakatira ay hindi rin mga hanggal. May mga lalaking nagdadala ng mga materyal sa konstruksyon. Sinabi ni Bolander na ang kanilang sariling kaligtasan ay nakasalalay sa kanila. Hindi sila basta maniniwala sa masamang bulong-bulungan. Ngayon ang isa na nagbibigay sa kanila ng kahit kaunting iba ay mas mahalaga sa kanila. Wala sa kanila ang tatalikod sa kanya o lalayo. Sinabi ng bayani na tiyak na hindi ito magiging madali upang lutisin ang problema sa karaniwang paraan. Tumingin ang lalaki sa hamster na nakaupo sa kanyang balikat. Tiningnan siya ni Gio ng seryoso, nagtanong kung ano ang mangyayari kung ang mga tao ay maging saksi sa kapangyarihan ng Diyos at narinig ang tanong kung anong kapangyarihan ang kanyang tinutukoy kung saan siya ay sumagot na mayroon siyang isang ideya. Nagsisilong ang unicorn, kumakain ng damo. Masipag itong ngumunguya habang nakaupo sa lupa. Ang mga tao ay naglalakad malapit sa mga multipalapag na gusali. Humingi ng tawad ang lalaki, sinabing kailangan niyang makipagkita sa isang tao sandali. Maaari siyang magtingin-tingin muna. Pumayag si G, sinabing titingnan niya ang paligid.
Isinasaalang-alang ng bayani sa katawan ng hamster na kung dadalhin niya ang mana, maaari niyang kahit papaano baguhin ang mga puso ng mga tao ng kaunti, bagaman sa halip na kabaligtaran. Magdudulot lamang ito ng kaguluhan. Ngunit pansando niyang hinahawakan ang kanyang mukha gamit ang kanyang paa, nag-isip ang hamster na unang-una niyang kailangan alamin kung ano-anong mga bulong-bulungan ang kasalukuyang umiikot sa Gmark. Kung ang kwento tungkol sa pagpapatuloy ng Bartek at Margareta ay kumalat kahit kaunti, kailangan niyang bumuo ng isang plano batay doon. Nakarst ang hayop na naisip na una niyang alamin kung ano ang kanilang pinag-uusapan dito. Ang mga daliri ay humawak sa katawan ng hamster na napasigaw na nahuli nila siya. Nilakbayani at ang katawan ng hamster, ipinikit ang kanyang mga mata, narinig na lagi ng tao si Bolander kaya malakas na siya na walang mahina na puntos, pero siya ay kasing baliw na sinimulan niyang kausapin ang is. Ang daga, mahirap paniwalaan. Ang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit ay hinawakan ang bilog, sinasabing matutuwa si Ginoong Bartek. Naisip ng bayani na siya ay tao ni Bartek. Hindi niya akalain na siya ay sumusunod sa kanya ng tiyak. Binuksan ng hayop ang kanyang bibig habang narinig ang mga tanong. Mukhang nagbulong siya ng iba kanina. Naisip niyang kung magpapatuloy ito sa parehong diwa makakakuha siya. Naisip niyang dapat siyang kanselahin ang kasanayang paglipat sa lalong madaling panahon. Inanunsyo ng sistema na hindi sapat ang antas at imposibleng ipawalang bisa na labis na nagulat sa hayop. Ang lalaki na may nagliliyab na mga mata ay tumingin at nagtanong, magsasalita ba siya? Inihagis ang hamster sa bag, sinabi ng lalaki na ito ay swerte. Si Bolander ay nakikipag-usap sa dyablo sa anyo ng isang daga. Kung ang ganitong usapan ay kumalat, hindi lamang siya, kundi pati na rin ang kanyang mga kabalyero ay mawawala muli sa eksena. Hindi tamang oras para mag-indulge sa mga pangarap. Kinakailangan ng ipaalam kay Ginoong Bark ang lahat sa lalong madaling panahon. Ngayon, ang Gamar Garrison ay sa wakas ay mahuhuwakan niya. Ang lalaki na may bag sa kanyang kamay ay umalis. Habang nakatingin ang heroine sa papel na may gulat, binasa niya na sasabihin niya ng direkta, siya ay nawala. Nagkasundo silang magkita, ngunit hindi siya nagpakita. Nagpasya siyang ipaalam dito sakaling may mangyari. Pinigan ng heroine ang kanyang kamao hanggang sa siya ay manginig, habang binabasa na pinaniniwalaan niyang isa sa mga Sun Knight na sumusunod sa kanya noon ay gumawa ng masama sa kanya. Malamang nagagamitin siya ni Bark para muling ipatunay ang kanyang sarili sa Gemark. Naisip ng babae na kidnap ang kinatawan ni Lord Ark para suruan ang Knight Commander. Kinuha niya ang kanyang espada, nagmumura. Naglalakad si Margarete sa koridor na iniisip na hindi niya inaasahan na ang mga kinatawan ay personal na makikialam. Ngunit tiyak na may plano siya. Dahil ginawa niya ito, kailangan siyang mahanap. Nang may determinasyon na hawak ang espada sa kanyang kamay, naisip ni Margarete na sa pagkakataong ito, tiyak na mawawalan ng ulo si Bark. Lumabas siya ng gusali at nakita ang isang puting unicorn. Napapalibutan ng kidlat, nagdala ang unicorn ng isang babae sa kanyang likod. Umupo sa liwanag na naglalaro, sinabi niyang kamangha-mangha iyon. Dumating siya sa tamang panahon. Salamat sa nakaraang pagkakataon. Hayaan siyang alagaan siya ngayon. Ang mga mata ng babae ay tumingin ng matatag sa unahan. Si Bartek ay umupo sa kanyang opisina, ang kanyang kamay sa kanyang mukha, at sinabi na inaangkin niyang isang daga ang nakikipag-usap kay Bolander. Si G sa anyo ng isang hamster ay nakaupo sa isang maliit na kulungan, narinig ang mga salitang oo, mahirap paniwalaan, ngunit totoo. Hindi siya naniwala na si Bolander ay nakipagkasundo sa dyablo. Lumingon ang lalaki sa kanya at sinabi na mas mabuti pa iyon para sa kanya. Yumuko ang katulong, nakarinig na mahusay ang trabaho, siya ay gagantimpalaan mamaya. Sa katibayan na ito, wala nang magagawa ang lalaki, at tumugon na naaasahan iyon mula sa Panginoon. Ang bayani sa katawan ng isang hayop ay nakaupo na nakakunot ang noo at iniisip na hindi siya nag-expect na mapunta siya sa sitwasyong ito kung saan siya ay kinidnap ni Bark. Dapat sana siyang maging mas maingat, ngunit masyado siyang umasa sa kanyang kasanayan. Matapos ang lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon. Nag-report ang sistema ng isang kakayahan sa paggalaw. Natitirang 1 oras at 15 minuto. Naisip ng bayani na mukhang mayroon pa siyang mahabang daan bago maging kapaki-pakinabang ang mga kasanayang ito sa sitwasyong ito.
Biglang pumasok ang isang tao sa silid, tinatawag ang Panginoon, sumisigaw na ito ay isang emergency. Itinaas ni Bartek ang kanyang kamay sa hindi pagkakaaya, narinig na kailangan na niyang magmadali at tumingin sa labas, na humiling na magsalita ng mas malinaw. Lumiko siya sa bintana, narinig na may isang hindi kilalang nilalang na lumitaw sa langit, at nagtanong, anong uri ng nilalang? Anong kababawan ang sinasabi niya? Tumuloy ang mga mata ng lalaki sa takot. Isang nagniningning na puting unicorn ang lumulutang sa langit. Nagtanong siya, saan ito nagmula? Matinding tumingin sa labas ng bintana, narinig ni Bardock na hindi nila alam. Hayaan siyang magbigay ng utos. Sumigaw ang lalaki na kailangan niyang magtago. Sumigaw ulit ang isa, paano na ang Night of the Sun? Iminumungkahi ba niyang mamatay sila? Pasulong. Narinig ng lalaki na kailangan din nilang iligtas ang kanilang sarili upang makinig pa kay Bark. Hayaan siyang tumakbo. Iniisip ng lalaki sa takot. Bakit siya muling lumitaw? Kung mananatili siya rito, talagang mamamatay siya. Nagmadali ang lalaki sa paglabas ng silid, iniisip na kailangan niyang makaalis dito sa lalong madaling panahon. Umupo si G sa kulungan at nakinig sa lalaki na nag-utos na huwag siyang sundan. Naisip niya na si Pai ay lumitaw mula sa wala. Sinasalungat ang kanyang mga kamay, sumigaw siya na narito siya. Ang maliwanag na mga bakas ay nanatili mula sa paggalaw ng unicorn. Hinaplos ni Margareta ang kanyang pangil at pinasalamatan siya sa mabilis na paglipad patungo sa kanya. Ngayon ay hayaang gawin niya ang kanyang bagay at siya naman. Agad na umalis ang unicorn. Hawak ang nagniningning na espada, sinabi ni Margareta na panahon na upang kumilos. Ang gintong liwanag ay napapalibutan ng pangil. Tumama ang kidlat sa gusali, bumabasag sa kulungan na humahawak sa hamster. Siya ay sumigaw at napansin ito ni Pai. Nahulog ang hamster, isinara ang kanyang mga mata at sumigaw na siya ay mababasag, ngunit bumagsak siya sa mukha ng unicorn. Hinalikan ang kanyang alaga, nagpasalamat si G sa hayop na nailigtas siya at humiling na hayaang makaalis siya. Kailangan niyang suriin kung ano ang nangyayari sa ibaba. Nang silipin mula sa mga guho, sinabi niya na nakatakas si Bark. Kailangan niyang sundan siya. Tumagos ang talim sa katawan ng knight. Dumyugo mula sa ilalim ng armor ng pangalawa. Nakipaglaban si Margaret sa mga kaaway na may matinding mukha, at nakilala siya ng bayani. Tumitingin sa unahan, naisip ng hamster na si Mana ay dumating upang iligtas at dinala si Margareta kasama niya. Marahil makakatulong siya. Ang katawan at sandata ng babae ay natatakpan ng dugo. Nagpatuloy ang bayani sa pag-iisip na, halimbawa, upang putulin ang lahat ng cancer cells mula sa katawan ng Gaimar Empire. Sa likuran niya, umikot ang knight sa kanyang espada. Naisip ng bayani na dapat din siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Nag-charge ang knight, sumisigaw na siya ay isang traitor, ngunit bumangga sa shield ng lalaki, na nagtanong kung paano siya naglakas loob na itaas ang con. Yang kamay laban sa kanyang anak na babae. Si Margareta ay gulat na nakakita sa lalaki na may shield at sumigaw na siya ang Knight Commander. May maliit na ngiti, lumingon ang lalaki sa kanya at nagtanong kung kamusta siya. Lumapit siya, humingi ng paumanhin si Margareta sa pagkagambala. Sinabi ng lalaki na siya ang nagbigay sa kanya ng nerbiyos. Walang messenger, walang sulat. Ibinaba niya ang kanyang kamay sa ulo ng babae. Nakatingin sa kanya, sinabi ni Bolander na siya ay mabuti. Matibay ang kanyang pagkakatayo. Ang heroine ay nakatayo na nakayuko ang espada at narinig na ang dahilan kung bakit siya bumalik dito ay upang gampanan ang kanyang tungkulin. Hayaan siyang magpakawala ng kanyang mga pakpak. Ang mga knights ng Black Lion ay paprotekta sa kanya mula sa likuran. Tumakbo ang lalaki sa nakagugulat na mga tao, sumisigaw sa kanila na lumayo at huwag maging sagabal. Ang mukha ni Bark ay tumagas ng pawis, sumisigaw na ang mga naglakas loob na tumayo sa kanyang daan ay mabibigyan ng mabigat na parusa. Kumabog ang mga mata ng lalaki nang marinig niyang may tumatawag sa kanyang pangalan. Nakilala niya ang boses na iyon at nagtanong kung bumalik na ang pangalawang pangkat. Nariyan ang isang labasan sa unahan at naisip ni Bartek na kung maaabot niya ang arko, kung makakatakas siya sa gubat, maliligtas siya sa tulong ng mga mayabang na ligaw na elves, babaguhin niya ang sitwasyon. Nahulog ang kanyang paa sa lubod nang may kaunting natira pa. Hawak ng hamster ang lubod kung saan nadapa ang lalaki.
Isang itim na usok ang lumabas mula sa katawan ng babae mula sa paggamit ng mga hakbang ng Black Lion. Sa isang matalim na paggalaw ng kanyang espada, inatake ni Margareta ang lalaki. Siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod sa dugo. Isang talam ang lumitaw sa tabi ng kanyang leeg. Narinig ni Bartek na tinawag siya ng kanyang pangalan. Inilabas niya ang kanyang espada na nagsasabing simula sa sandaling ito sa ngalan ng commander ng mga Knights ng Black Lion siya ay nahatulan. Nanatiling nakaluhod si Bark sa lupa na iniisip na sinasabi niyang tapos na. Ang kanyang gem arc ay masisira sa ganitong paraan. Lahat ng ginawa niya hanggang ngayon para makamit iyon ay mapapabulaanan. Pinigan nila ang kanyang kamao hanggang sa siya ay manginig na nag-iisip na siya ay nakatakdang mamatay sa ganitong paraan. Inilabas ng lalaki ang isang kutsilyo mula sa kanyang bulsa na sumisigaw na hindi siya susuko ng basta-basta. Pula ang mga sinag na lumipad mula sa armas. Sa isang mabilis na paggalaw, inatake siya ni Margareta. Umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, iniisip ang tungkol sa kanyang kaharian. Nakatitig si G sa bumagsak na lalaki, iniisip na ayaw niyang mamatay siya. Wala bang mas mabuting paraan? Naalala niya ang mga salita ni Sung Hak tungkol sa pag-iwan ng mga suliranin sa hinaharap ay isang hanggal na gawa. Kailangan niyang alisin ang mga epekto upang ang hinaharap ay maging mapayapa, at naisip niyang ang mundo ng mga mandirigma ay hindi kilala sa mga tao tulad niya. Binuksan ni Margareta ang kanyang bibig, humihingal. Naisip ng bayani na gaya ng may kanya-kanya silang daan, dapat din nilang igalang ang mga iyon. Ang mga nagniningning na sinag ay lumitaw sa paligid ng hamster. Sabi niya na upang maunawaan ang kanilang mga kilos, kailangan mong obserbahan ang kanilang mundo ng mas mabuti at ipakita ang interes dito. Nag-report ang sistema na malapit nang matapos ang kasanayan. Si G ay nakatayo sa gubat na may ngiti. Nakita ang notification na natapos na ang timer, ang kamalayan ay ganap na bumalik sa orihinal na katawan. Tiningnan ni Margareta ang hamster na nag-iisip, bakit siya nandito? Isang daliri ang nagturo sa isang elemento sa mapa, hinihimok siyang mag-ingat. Ipinakita ni G ang mapa sa mga insekto, na nagsasabing kung susunod sila sa rutang ito, malamang ay darating ang mga tao mula sa gem arc sa loob ng isang buwan. Kailangan niya sila upang tulungan silang makarating sa nayon ng mga nakaligtas. Ang mga insekto ay nakinig ng mabuti sa kanya, na hindi dapat isipin na sila ay nagtatrabaho lamang. Kung dumami ang populasyon ng nayon ng mga nakaligtas, makakagawa sila ng mas marami pang paborito nilang pulot. Lumihis ang mga Theodons, bumubulong. Naisip ng bayani na mukhang isang panloloko ito, at sinabi ng malakas na ngayon ay makakakain lamang sila ng kahit gaano karaming pulot na gusto nila, kaya't susubukan nila ito ng kaunti pa. Na-imagine niya ang mga bayani na nagtutulungan at naisip na sa tulong ng mga Theridrens, naayos nila ang mga isyu sa pagkain at mga gusali. Ngunit ang pangunahing kahirapan ay ang kanilang pagkakaiba sa kultura. Nag-iisip na humahaplos ng kanyang baba, iniisip ng bayani na ang mga tao ng Gmark sa buong kasaysayan ay tinanggihan ang pag-iral ng Diyos, sino ang mag-iisip na makatuwirang magbigay ng pagkain at tumulong sa mga nagsasaka mula sa ganitong estado. Kahit na ang mga tao ng Estria ay maaaring isaalang-alang siya bilang kanilang Diyos, lalaki ang kanilang hindi pagkakasiyahan. Kailangan niyang linawin ang puntong ito. Isinara ni Selena ang kanyang mga mata sa panalangin at nagtanong kung iniisip niya na masyado siyang magaan tungkol sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang mga tagasunod ay magtatrabaho at ibibigay ang kanilang sarili ng lubos kung kinakailangan. Mayroong ningning sa templo kung saan narinig ang boses ng bayani na nagtatanong kung ayaw ba nilang maging magkapit-bahay ng mga tao ng Jamar. Sumagot ang babae na lahat ay ayon sa kalooban ng Diyos. Nakapasok sila rito sa tulong ng biyaya ng Diyos. Kahit na siya ay isang kinatawan ng Diyos, hindi ba sila nagtalaga sa kanya? Nagkamot si G sa kanyang ulo nang marinig na walang sinuman sa nayon ang tututol dito. Ang mga tao na may dalang basket ay naglalakad sa bukirin. Narinig na walang discontent sa lahat. Ang mga tao ng Gmark ay mga estranghero sa kanila. Ngunit kung tinanggap nila ang kanilang pananampalataya, magiging isang pamilya sila sa huli. May ngiti, nakaupo sa tabi ng alaga, sinabi ni G, salamat sa pag-usap at nangako na gagawin ang kanyang makakaya upang matiyak na ang mga tao ng Estrom ay hindi makakaramdam ng pinsala. Kinabukasan, pinunasan ng lalaki ang pawis mula sa kanyang noo, nagsasabing mainit ngayon.
Kinatigan ito ng pangalawa, na nagsasabing kailangan nilang magtapos ng mabilis kapalit. Kailangan nilang magkaroon ng oras upang ihanda ang mga daan at bumuo ng mga bahay sa itinakdang takdang panahon na itinakda ng prinsipe. Pumayag ang una, na nagsasabing ang mga batang ito ay kamangha-mangha. Si Eddie ay nagsimulang maghukay sa lupa kasama ang mga insekto, na narinig na kahit sa ganitong mainit na araw, hindi sila nagpapahinga at patuloy na nagtatrabaho. Lumiko ang prinsipe nang sinabi ng lalaki na natapos na silang magtrabaho sa mga lugar na itinuro niya. Nahulog ang pala sa lupa. Sinabi niya na halos tapos na rin sila, kaya susuriin niya ang kanyang sarili mamaya. Pagkalipas ng ilang oras, may mga tao na naglalakad sa daan. Isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa daan sa bukirin, na nagsasabi kung gaano kaluwang ito ngayon. Mas madali para sa mga nagsasaka na makagalaw. Lumiko si Eddie sa mga tao at sinabi na mahusay ang kanilang trabaho. Tugon nila, siya rin ay nagtrabaho ng husto. Lahat ng papuri ay para sa prinsipe. Isang patak ng pawis ang dumadaloy mula sa pisngi ng blonde. Naisip niya na lahat ng ito ay dahil sa kanya at tumingin sa mga beetles na nagbibigay ng hangin sa isa't isa mula sa pawis, na nag-iisip, totoo ba ito? Naalala niya kung paano siya nagulat sa pagkatakot nang malaman niya na talagang 2,000 tao ang darating dito at narinig na sa kasalukuyan, oo, rating sila sa loob ng isang buwan. Nakatayo sa isang mapanlikhang post, sinabi niya na magiging medyo mahirap kahit na walang pagkain at pagkakaayos. Mula sa liwanag, narinig ang boses ni Gina na nakangiti, na nagsasabing hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkakaayos. Mula sa mga kalsada ng Estren hanggang sa mga bahay, siya ang mag-aalaga nito. Isang malaking beetle ang naghukay sa lupa. Naisip ng lalaki na talagang kahanga-hanga ang kapangyarihan ng mga kinatawan. Ang kanyang mga mandirigma ay tumulong pa sa pagtatayo. Salamat sa kanila, natapos nilang lahat sa oras. Umabot si Eddie, nag-iisip na sa ganitong paraan ay lalong lalaki ang Estram. Dapat din siyang magpursige ng higit pa. Itinaas niya ang pala, sumisigaw na dapat magsikap ang lahat at tapusin. Sinusuportahan siya ng mga tao. Nagkaroon ng ningning sa gitna ng mga puno. Ang araw ay nahahalin tulad sa teleskopyo. Ang elf ay nakatayo sa sanga at nagtanong sa tagamasid kung bakit ang ingay. May nangyari ba? Tugon na tila si Prince Eddie ay nagtatrabaho ngayon sa konstruksyon kasama ang mga manggagawa. Tiningnan ni Croa doon, nagtatanong kung bakit biglang wala siyang dahilan na magsimula ng isang hindi inaasahang konstruksyon. Hawak ni Croix ang teleskopyo at sinabi na hindi niya alam eksakto kung bakit ngunit tila naghahanda silang tumanggap ng mga nagsasaka. Inaayos nila ang mga daan at nagtatayo ng isang buong nayon sa malapit. Tinanong ng elf kung ang mga nagsasaka ay mula sa Gmark kung saan may naganap na hidwaan. Sumagot ang babae na mataas ang posibilidad na ito. Ngunit naguguluhan siya sa isang bagay. Ang mga ideolohiya ng Estram at Gmark, na sa tingin niya, ay kumpletong magkasalungat. Sumagot ang elf na maaari silang subukan at saka titingnan. Nakatayo sa puno, sinabi ng babae na anuman ang gawin, ang mga buhay ng tao ay nasa panganib. Hindi siya mag-iisip na ang kanilang leader ay ganun ka-irresponsible. Tumugon si Kroll na hindi mahuhulaan ang mga gawain ng mga tao. Hindi na panahon upang mag-alala para sa iba. Halos naubos na ang asin na nakuha nila noong nakarang pagkakataon. Yumapak ang elf, narinig na halos lahat ay nakakain na ito, at sinabi na sa anumang paraan ay isang paraan upang makapagta. Tag ng magkaibigan na ugnayan sa Estram dahil ito ay isang nayon sa ilalim ng patronagyo ng isang Diyos. Kung gayon, dapat silang magkaroon ng mga susi upang maunawaan ang puno ng mundo. Sa lupa, nakatayo ang isang hamster na may salamin. Narinig ang mga salitang kung makikasama sila. Malalaman nila bukod sa puno ng mundo at samantalang nakakakuha ng asin. Napansin ng elf ang hamster. Ngumiti siya at sa boses ni G ay nagsabi na natutuwa siyang makilala siya. Ang gulat ni Croy ay bumukas ang kanyang bibig sa takot na iniisip na ito ay isang nagsasalitang hamster. May isang nag-aalab na kandila sa mesa. Nang gabing iyon ang pampublikong konseho ng Estram. Tinanong ng prinsipe, dumating na ba ang lahat? Nagsisilibon si Margaret at Bolander sa mesa. Sumagot si Selina na nandito na ang lahat ng mga kinatawan na nabanggit niya. Sumagot ang mga bayani na ngayon ay naglalabas na lamang ng huling bisita.
Ngumiti si Croit at isipin si Croy tungkol sa nagsasalitang hamster. Bumukas ang pinto ng silid. Tumayo si Eddie na may ngiti na nagsasabing dumating na ang kinatawan. Gayunpaman, naglakad si BM pasulong sa likuran ng isang tigre. Ang bayani na nakaupo sa mesa ay nakipag-usap tungkol sa sikat ng araw, hindi lamang isang leopardo. Ito ba ay isang hayop lamang? Dumaan ba siya dito? Umupo si G sa likod ni Bam sa anyo ng isang hamster at sinabi na siya ang kinatawan. Lumiko siya sa babae at nagsabi na ang kinatawan ng Diyos ay isang hamster. Itinaas ni G ang kanyang mga paa na nagsasabing siya ay pansamantalang naninirahan sa hamster. Sa katunayan, hindi siya gaanong naiiba sa kanila. Pagbula, sinabi niya na dahil nakapagtipon na ang lahat dito, huminto siya sa tabi ng mesa na nagsasabing magsisimula sila ng pulong ng mga kinatawan ng mga nakaligtas sa mga bansa ng Gehenna. Sa panahon ng pulong, nagbahagi ang mga kalahok ng impormasyon tungkol sa kalagayan sa kanilang mga pamayanan at aktibong naghanap ng mga paraan upang isama ang mga nagsasaka mula sa Jork. Sa gayon, nagkasundo sila sa karagdagang pakikipagtulungan. Ang hamster na may baso ay tumingin sa unahan. Sa panahon ng talakayan, nag-isip si G ng isang bagay. Inisip niya ang isang lalaking bumabati ng palm sa isang elf at naisip na sa paglipas ng panahon, maraming tribo na naninirahan sa Gehenna ang magsisimulang maggalang sa isa't isa. May dalang bar aisles ang lalaki kasama ang elf. Naisip ng bayani ang tungkol sa pagtulong at pagiging mas magiliw sa mga kapitbahay. Nakatayo ang hamster sa tabi ni BM at iniisip na darating ang maliwanag na hinaharap para sa kanilang mapayapang buhay at sinabing dapat silang lumipat sa susunod na usapin. Sa komunidad ng Estram, pinadama ng isang babae ang kanyang mga daliri sa isang piraso ng papel, na nagsasabing matatapos na nila ang pulong para sa araw na ito. Ngumiti si Selena ng tamis at nagpasalamat sa lahat sa pagpunta mula sa malalayong lugar at sinabing tila mas maganda kung magkakaroon sila ng mga ganitong pulong ng mas madalas upang makapagbahagi ng mga balita sa isa't isa. Kinumpirma ni Bolander ang sinabi ni Croit na nagustuhan din niya ito. Tumingin si Eddie kay Kudo at tinanong kung ano ang kanyang opinyon sa pulong ngayon. Sumagot siya na hindi sila narito para sa pagpapalitan kundi higit sa lahat upang makahanap ng kahit anong impormasyon tungkol sa punong mundo. Mahalaga ang mga mapagkukunan, ngunit ang punong mundo mismo ang mas mahalaga sa kanya. Tumawa ang prinsipe, sinabing ang mismong katotohanang nagkaroon ng ganitong kaganapan ay nangangahulugang ang mga lahi na naninirahan sa Gehenna ay naglalayong magkaroon ng pagkakasunduan sa isa't isa. Kaya't sa tingin niya, dapat silang magpasalamat sa kinatawan sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong ito. Si G sa katawan ng hamster ay ngumingiti ng matamis sa mga salita ng pasasalamat at sinabing siya ay mas nagpapasalamat sa kanila. Naalala niyang mayroon siyang dala para sa kanila. Umupo ang nakaraan sa tabi ng hayop at tinanong kung ano ang tiyak na inihanda niya. Sumagot ang bayani na wala namang espesyal. Kinuha niya ito mula sa hardin bago dumating dito. Nakatingin ang babae ng may gulat, na iniisip na ito ay mula sa hardin ng kinatawan at narinig na ito ay isang sanga. Nagniningning ang kanyang mukha. Tumingin siya sa berdeng sanga na may mga dahon, sinasabing ito ay isang sanga ng punong mundo. Mga spark ang lumipad mula sa pag-install ng bakod. Isang karatula ang itinatag na nagsasabing, iwasan ang pagpasok. Nagmukhang nagulat ang hamster at ang babae ay yumuko ng malalim, nagpapasalamat sa kanya at sinabing ito ay isang uri ng punong mundo, kaya't ito ay itinaguyod. Isang bakod ang itinayo sa paligid ng sanga na itinanam sa lupa. Sinabi niya na mabilis nila itong itinayo. Sumagot si Selena na kahit ito ay hindi sapat para sa isang sanga ng punong mundo, pero ito ay mad-alien, kaya humingi siya ng pangunawa. Nawala ang pinaka-herbal na naguguluhan kung ito nga ba talaga ay isang sanga ng punong mundo. Ilang oras ang lumipas, lumago ang damo sa clearing. Isang malaking puno ang lumago sa likod ng bakod. Pinapansin ang kanyang mukha, sinabi ni Crow na ito ay talagang punong mundo. Iniisip ni Selena nang may nakalulugod ng ngiti na siya ay sigurado na ito ay tuluyang nawasak sa panahon ng dakilang digmaan, ngunit ngayon ay muli niyang nakita ito. Yumuko ang mga elf. Pinasalamatan ni Croel ang mga ito sa pagpapahintulot na makita muli ang punong mundo. Hiningi ni G na alagaan ito. Sa mga luhas sa kanyang mga mata, siya ay nanumpa na gagawin niya ang kanyang makakaya. Sa malapit sa mga bundok,
Isang nagniningning na puno ang tumubo. Narinig ang mga salita na ngayon ay ibinaba ng punong mundo ang mga ugat nito sa Gehenna. Tumingin ang oso sa aso at sinabing ngayon na mayroong punong mundo sa Estram, hindi ba nila nilikha ang mga kondisyon para sa pagtawag? Sumagot si Dogo na nagrerehistro ang mga punong mundo mula sa iba't ibang mundo sa isa't isa. Kailangan na nilang magsimulang maglinis. Nang lumitaw ang pusa, sila ay magsisimula. Lumilipad na malapit, tinanong ng parrot kung kailangan ba talaga itong gawin. Sumagot ang aso na ang may-ari ay nagbigay ng sobrang trabaho sa mga Theron, kaya walang silbi ang makipag-ugnayan sa kanila. Nilinaw ng oso na higit sa 1,000 ang mga ito. Abala ba talaga silang lahat? At ayon lang sa pagtatangi na gawin ito at huwag magreklamo. 2 oras ang lumipas, ang paa ng aso ay nakatayo sa ika-8 sona. Isang halimaw na may isang mata ang naglabas ng dila. Narinig ang mga salita tungkol sa kung gaano karaming mga halimaw ang naroroon. Habang tinitingnan ng mga iyon, sinabi ng oso na kailangan nilang linisin ang lugar na ito upang makapagpatawag sila. Naglakad si BM sa kanyang malaking anyo pasulong, sinasabi na wala silang oras para sa mga walang kabuluhang usapan. Ang mas maaga nilang lilinisin, mas maaga silang makauuwi. May matutulis na pangil ang puting paa. Binuksan ang kanyang bibig, umuwing ang tigre. Ang mga maliwanag na sinag ng liwanag ay lumipad pasulong. Isang shockwave ang lumipad sa mga halimaw. Nakapaligid sa liwanag, naglakad ang mga hayop pasulong. Narinig ang mga salita na kasalukuyang nag-uulat mula sa lugar ng insidente. Sa kasalukuyan, tila may hidwaan sa pagitan ng 2 grupo ng halimaw sa ika-8 sektor. Malakas na tinamaan ng paa ang oso. Sinabi ng reporter na namiss niya ang pagtama ng walang pag-aalinlangan. Napatay siya ng halimaw na mukhang lobo. Mukha itong katulad ng sa ika-6 na ranggo ng dungeon. Talaga bang